So sa ating second session, meron lang po isang verse dito, sabay-sabay natin basahin. The one who offers thanksgiving as a sacrifice glorifies me. The one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. So napakahalaga pala sa isang Christian na ang puso niya ay mapagpasalamat. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang puso o ang taong nagpapasalamat ay gino-glorify niya talaga yung kanyang Panginoon. No? The concept of thanksgiving is woven throughout Scripture, emphasizing the importance of recognizing God's hand in all aspects of life to give Him all the glory. Thanksgiving in the Bible is a profound expression of gratitude towards God, acknowledging His sovereignty, provision, and grace under all circumstances. So dito, under all circumstances, bakit? Kasi madaling magpasalamat kapag nasa magandang kalagayan tayo, di ba? Madaling magpasalamat kapag ikaw ay, siyempre, wala kang iniisip na kailangan, wala kang problema, at walang pag-aalinlangan. Pero paano kung naandun tayo sa pagsubok? Kaya ba nating magpasalamat? Diba? Yun ang tanong. So, sa lesson na ito ay sinasabi dyan, under all circumstances. So, madadaanan din natin siya. What areas of your life do you regularly give thanks for? Or, either yung isa naman ang sasagutin nyo. Which other areas people forget to give thanks to God? Sino gusto sumagot? Either sa dalawa. No? Saan ka madalas na nagpapasalamat at saan laging nakakalimot? Magpasalamat. Di ba? Sino gusto sumagot? Sister Levi. Yan. Susunod ka na, Sister Victoria. Sa akin po is what areas of your life do you regularly give thanks for? Pag nagpipray po ako sa Lord, ang madalas ko pong naipapasalamat sa Lord is yung protection niya po sa akin for the rest of the day. So, kung gaano niya pong, kung gaano pong buo pa rin ako at humihinga na nakahiga na sa aking bed. So, yung protection niya po sa akin, ganoon din po sa asawa ko at sa family po namin. And then, yun naman pong nakakalimutan, yung mga small things po ba na ipinagkakaloob ng Panginoon. Nung nakaraan po is topic nga po sa women's, yung Thanksgiving, na yung mga small things na nakakalimutan natin na ipagpasalamat sa Panginoon. So, isa-isa ng mga kababaihan yung mga bagay na yun na hindi natin na ipagpapasalamat sa Lord, which is nare-remind tayo ng Lord na sa lahat ng bagay, malaki man yan o maliit, dapat hindi natin kalimutan na magbigay glory sa Panginoon. Kasi sa situation natin, maaring sa atin isa regular lang siya, pero sa ibang tao ay napakalaking bagay na siya. So always be grateful to God. Yun nga po. Amen. Sister ko, may sasagot ka ba? Siguro po sa akin yung what areas of your life do you regularly... yun po kasi yung parang lagi ko po talagang pinagpipray kay Lord yung salvation po ng family ko. Yun po ang number one ko talaga sa prayer. Kasi naniniwala po ako na ngayon hindi ko nakikita yung pagbabago or something na may pagbabago sa member ng family ko. Pero naniniwala po ako na ang Lord ay may gagawing way para po sila ay makakilala, tumanggap po sila na si Lord Jesus na po ang makakapagligtas sa kanila. Ano po? Yan. Sino mo? Sister. Ito naman. Kala ako tumataas. Sister Julie. Thank you very much. Mr. Topi talaga. Siguro po, Pastor, gusto ko sagutin yung which other areas people forget to give thanks to the Lord, to God, no? May grupo po kami ng mga high school friends namin. At Bible study group namin yon. And they are also in different parts of the country. At dati, we started 3. At ngayon po, mas marami na kami, praise God, no? So, yesterday lang, pinag-uusapan namin yung about sa buhay namin lahat. At isa sa mga kasama ko doon, sabi niya na, kasi caregiver siya,
At medyo illegal yung pagiging caregiver niya. So, parang yun na siya nararamdaman sa katawan niya. Siyempre, kakaedad na, no? So, siyempre, lalaki rin yung inaalagaan niya. Medyo minamanak yata siya. Tapos, dumarating din sa time na talagang nahihirapan na siya. So, sabi niya sa amin, na parang ang dami niyang, parang sumasama yung loob niya sa Panginoon for the reason that nagtatrabaho naman daw siya mabuti at talagang whatever that she's having, binibigay din niya para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa pamilya. Wala na siyang tinitira. So sabi niya, and why is this happening to me? So siguro isa lang ang nasabi ko sa kanya na whatever is happening in our lives, we should always give thanks in all circumstances. Kasi minsan yung mga situation na nangyayari sa atin, yan ang tinuturo ng Lord to strengthen our faith. So sabi ko, kung titignan mo yung situation mo, why God, bakit nagkaroon ka ng sakit sa balikat mo, nahihirapan ka? Maybe you forget also your body. Wala siyang insurance. Kinakalimutan niya kasi yung sarili niya eh. Wala siyang insurance, she don't get that. Sabi ko, there are things that sometimes you need to understand that you should also take care of your body because it is given to you by God and it is the temple of the Lord. No? So dapat kahit paano, ensure mo rin ang iyong sarili. At the same time, like kong piniremind sa kanila na sometimes they also need to look after themselves too in order for them to help others too. Sa pamilya naman niya, lagi niya sinasabi, you need to tell your family what's happening to you. Because you don't know, maybe pwede rin sila magtipid or matulungan siya na hindi niya alam. No? Sabi niya, no, wala silang magagawa. Try it, sabi ko. Because I believe sa dami ng ginawa mong kabutihan sa pamilya mo, I'm very sure your family will be a blessing to you. And always give thanks. Lagi mong isipin na whatever present suffering na nararanasan mo, it's not worth to compare with the glory that will reveal to you in sa ating Panginoon. Yun lang po, Pastor. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon. Actually, marami yung pagkakataon na ganyan, parang nato ka na lagi sa comfort zone. Pag nato ka sa comfort zone ngayon, hindi ka na nagpapasalamat. Di ba? Di ba, regularly, sumasahod ka sa oras, regularly, nagkakaroon ka ng bonus, regularly, maganda yung katawan mo. Ano yan comfort zone. Na hindi ka nagpapasalamat sa gano'n. Ay, bigla kang katulad nito, no? Times of, di ba? Magugulat ka na ngayon, sabi nga na, kaya na pala ako din nagpapasalamat sa Lord. Di ba? Na-delay tuloy ang sahod namin. Nabawasan tuloy kami. Di ba? Yung mga ganun ba, minsan we ignore the things that sabi nga ganun ang Thanksgiving kasi, it's more on you have to be grateful on what you have and not on what you don't have. Diba? Kasi maraming tao, magpapasalamat lang ako pag nangyari ito. Magpapasalamat ako pag dumating na to. Magpapasalamat lang ako pag ito na. No, you will never do that. Kasi kung ano yung nasa iyo ngayon, hindi ka nga nagpapasalamat eh. Diba? How can you be grateful sa wala ka? Diba? So, sabi dito, glorify and thank God for spiritual blessing. So, number one, bakit tayo nagpapasalamat at i-glorify natin ang Lord? Ito po yung Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi diyan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Yan po yung Ephesians 1:3. At meron pong tatlong parts yung verse na yan, Ephesians 1:3. The giver, no? Yung Diyos, the Lord. The recipient, tayo yun. At saka yung object, yung blessing, no? At ito ay nanggagaling sa kanyang kayamanan sa kalangitan. No? At ang maganda dito, sabi ng Bible, lahat ng kailangan natin, sabi, with every, di ba? Spiritual blessing na kailangan natin. We do well to realize that God owes us nothing yet, yes, has graciously given
as all things in Jesus Christ. Thankfulness is the only proper response to such lavish grace. Alam niyo yung bigay ng Panginoon? Lavish. No? Diba? Kasi lahat ng kailangan mo, every spiritual blessing in heavenly places ay binigay na ng Panginoon. No? Blessed tayo ng Lord. Kaya kung tutuusin, kailangan lang natin talaga magpasalamat. Diba? Kasi kung sinabi niya lahat ng spiritual blessing na kailangan natin ay binigay na niya. Diba? Kaya dapat talaga tayo magpasalamat. Basahin natin ito, Colossians 3:17 and 2 Peter 1. Yan. Colossians 3:17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yan, giving thanks to God. No? 2 Peter 1:3. Sabi na tayo. Ayan. Ayun. Praise the Lord. Mayroon pang doon. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Yan. According to His divine power, no? Katulad din ng Ephesians 1:3. Ang 2 Peter 1:3, pareho sila. Sa kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Kaya po, dapat lang na i-glorify natin at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala. How can believers' thankfulness be a useful witness to unbelievers about God's grace? Paano yung ating pagpapasalamat ay magiging magandang patutuo sa mga hindi mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos? Paanong paraan ito na magiging pagpapala sa mga unbelievers? O nagpapatotoo siya? No? Sino gusto sumagot? Ayan, tapos Sister Jess na. Sige. Sister. Ayan. 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 And po, siyempre po yung bilang believer po yung pagiging grateful po natin, yung thankful po natin. Nagre-reflect po yan sa lahat po ng deeds po natin or actions po natin. No? So, ako po personally, since God blessed me financially, ayan, hindi pa sobra-sobra pero nandun na sa sapat. Pero yung thankfulness po na yun, dahil nire-recognize ko na lahat ng meron ko ako ay ginagamit ng Lord yun para pagpalain din yung mga tao sa paligid ko. And even with the unbelievers, so yung ministry ko po talaga, if I had an opportunity, I would take them out and I would treat them either for lunch, lalo na pa sa mga offices. And through that, nagkakaroon po kami ng opportunity to fellowship, talk about our faith, and be able to share them about God's love. So yung mga simpleng, mga ganun po na pagkakataon na i-share mo po yung blessings at alam mo na yung blessings na galing sa Lord, ipapasalamat ka, and in that way, maluwag po yung puso mo na nagbabayad ka ng kanilang po pagkain dahil yun po yung ministry na pinagkakalupan ng Lord sa iyo. Yan, narinig yan na nagbabayad Sister Kate ang pagkain. Sister Vanessa. At tapos Sister Jess na. Ako po, magandang gabi po. Praise the Lord. Ako po recently lang dun sa aking mga pamangkin. Kasi po, meron akong 7 pamangkin. Lahat po yon ay halos 4 po yun nag-graduate and mostly meron po silang honors. So yun pong isang pamangkin ng anak nung aking kapatid na namatay. Nag-message siya sa akin, tapos para pong nagulat ako, tumatawag sila. Sabi nila, Mami Bane, pwede ba namin ikaw makausap? Sabi ko, oo naman, kasi meron po kaming group dun sa
family na everyday nagsisend po ako doon ng message. So ngayon, sabi nung isang pamangkin, sige na, sabihin mo na kung ano yung pakay natin. Sabi niya, bakit ba kayo tumawag? Mami Bane, kasi po malapit na po ang pasukan. Sabi ko, okay, kasi po every time na nagpapasukan, nasanay po sila na lagi ko po silang binibilhan ng mga gamit. Wala po kami doon. Kasi kada bakasyon ganun po yung ginagawa namin. So, alam ko po kung ano yung pakay nila. So, yung mga pamangkin ko na yon, sabi nila, honor naman po kami. Praise the Lord, honor kayo. Okay, meron tayong gagawing activity. Sabi siguro ng mga pamangkin ko, manghihingi na nga lang, meron pang activity. So, ang ginawa ko po, Pastor, doon po sa dalawa kong pamangkin, ganito gagawin nyo. Susulat kayo kay Lord. Sasabihin mo, bakit kayo may honor? Bakit kayo nabigyan ng pagkakataon na ikaw ay maging honor? Sabi niya, kasi po, nag-aaral po ako. Okay, ngayon isulat niyo yon. Sabi ko, tapos bumalik kayo sa akin, isend niyo. Tapos sabihin niyo sa kanya kung ano yung gusto niyo. Kasi pagdadasal natin, ibibigay ng Lord yun. So after 5 minutes po, nakita ko po nagsusulat sila. And talagang naano po yung puso ko kasi nakalagay doon, Dear Lord, salamat po kay Mami Bane. Salamat po sa katalinuhan. Salamat po kasi meron po silang pambigay sa amin ng pambili ng gamit. So parang kiniklaim na nila. Sabi ko, see, tingnan nyo, answered prayer na kayo. So ngayon, dahil kayo ay nagsulat, sasagot ang Diyos sa inyo. At ako po'y na-touch dun sa isa, sabi niya, mag-ingat po kayo dyan kasi may gera po. Salamat po sa buhay niyo. See, every time nahihingi kayo sa akin, susulat kayo kay Lord. Kasi ipagdadasal ko. Kung ibibigay niya yon in a perfect time. So bata pa lang sila, inuunti-unti ko nang hindi ka lang basta hihingi. Kailangan meron kang paraan na ibibigay sa iyo ng Lord John. And praise God po at yung mga pamangkin sobrang saya dahil meron silang blessing from the Lord na God used me, mabigyan sila ng reward because they had done their best na maging honor. So praise the Lord. Praise the Lord. Sister Jess na Yan po, sa akin po, di ba lagi po Gamit na gamit po sa trabaho ko yung whatever we do it for the glory of God. So pag po yung mga kasama ko po sa trabaho ay napapagod na po sila sa trabaho, lagi ko sinasabi sa kanila, we are working for the Lord. At doon nare-respect nila. At sabi nga minsan kasama ko sa trabaho, sabi niya, papalitan na daw namin yung mga CV namin kasi meron na kaming special skills. We are working under the missiles. So, sabi nga namin, lagi ko sinasabi sa kanila nga, pag once na nakakarinig na po kami ng mga ganung bagay sa trabaho po namin. Alam niyo po, ang sinasabi lang po namin, nag-umpisa na po ako mag-share. Are you ready? Kung ano man po ang mangyari. Sabi nga nila, ano ba yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa para sa pamilya mo? Gawin mo na. Kasi we never know at hindi natin na. Doon ko na ipapasok si God, si Jesus. Sabi ko nga, I believe, alam ko na hindi kayo naniniwala kay Jesus, but I believe that Jesus is Lord. And I know the power of Jesus. He will cover us. At lagi kong sinasabi, ang lagi kong ginagamit, hindi direct nag-uusap kami nila Janelle. Naniniwala ako na sino mang anak ng Diyos ay ililigtas niya. And we are so very blessed. Kasi nga, nandito tayo sa lugar na to, we are having God's covering. Kahit meron kaming mga pulis, 3 pulis yung nasa harapan namin, nagbabantay sa amin. Pero may mas malaking Diyos na nagbabantay sa atin at mas makapangyarihan pa doon sa mga tao na nandun sa labas. Kaya, mapulit pasasalamat kasi yun yung way ng Panginoong Diyos na papakita mo sa kanila. Hindi ka natatakot kasi kasama mo ang Panginoon. So, doon mo sila, sabi nga sa akin nung HR namin, pag pinapatawag ako, sinasama mo ba ako sa panalangin? Alam mo, sabi ko sa kanya, Miss, you should pray. You have given also the authority above in the heaven that you can tumawag ka sa Panginoon. Hindi sa atin, kundi ikaw din mismo manalangin. Kaya pag nakakarinig kami ng misay, sige, mag-pray muna tayo. Mag-pray po kami. So, yun po, yung dun sa bagay na yun, mapakita mo yung
yung Panginoong Jesus na buhay talaga sa buhay mo. Isang way yun na mapakita natin yung grace ng kabutihan po ng Diyos sa buhay natin. Yun po. Amen. Praise the Lord. Yan. So, pangalawang point dito, glorify and thank God for all His provisions, no? Sabi nga ng James 1:17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Thanksgiving is more than a mere ritual. It is a theological affirmation of God's character and His relationship with His people. By giving thanks, the saints acknowledge God's goodness, grace, and faithfulness. It is an act of humility, recognizing that every good and every perfect gift comes from above. So, ang isang mahalaga dito na nagpapasalamat tayo sa mga kaloob ng Diyos, sabi nga dyan, no, it's a theological affirmation of God's character and His relationship. Para bagang sa totoo lang, mahirap magpasalamat kapag wala kang relasyon sa isang tao. Minsan naiilang kang magsalita, thank you. Lalo na kung hindi mo siya talaga nakilala or what. Pero kapag may relationship ka sa taong yon, nakakahiya na hindi ka magpasalamat. Diba? So sa atin, sa Panginoon, ang pagpapasalamat natin sa Kanya, it's not because of the gift. It's more on our relationship with God. So gusto kong dalhin yan sa isip at puso natin bilang mga mananampalataya. Kasi pag tinignan na natin yung gift, paano kung maliit yung gift mo, yung katabi mo malaki? Hindi ka na magpapasalamat. Diba? Kasi tumitingin ka na sa gift eh. Pero kung tumitingin ka sa relationship mo sa Kanya, kay maliit yan, kay malaki, kay konti, kay marami, iniisip mo, hindi. Ano ko to eh, aking ama to eh. Ito yung pinagkukunan ko eh. Ito yung kadugtong ng dugo ko to eh. No? So, you have to thank God. You have to glorify His name. Diba? So, mahalaga po yun. Thanksgiving is not about the supply or provision. It's also about our relationship with the giver. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pakibasa nga ito, Psalms 105 and Psalms 107. Yan. Next, 107. It's 107 verses 1 to 2. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those He redeemed from the hand of the foe. Kanta yan eh. Let the redeemed of the Lord say so. Diba? Kanta yan eh. So pag ikaw ay niligtas, dapat lagi kang magpapasalamat. Amen? So yan po. How can believers thankfulness be just, parang pareho to ah. Dito, asa na tayo? Point 3. No? Point 3. So, glorify and thank God even during difficulties. Ayan. Ito yung sinasabi natin kanina na madali magpasalamat kapag nasa magandang kalagayan tayo. Pero paano kung wala tayo sa ganong gandang kalagayan? So, sabay nga natin itong basahin 1 Peter chapter 1, 6 to 7. You rejoice in this, though now for a short time. You have struggled in various trials, so that the genuineness of your faith, more valuable than gold, which perishes through fire, may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus. Actually, kahit si Peter, nung sinulat niya yan, kapag dumadaan tayo sa trial, tinetest yung genuineness of your faith. Diba? Katulad ng gold. Ibig sabihin, hindi tayo exempted. Lahat tayo dumadaan doon. At yung trial na yun, sabi nga naman, it will result in praise and glory. Diba?
So yung katulad ng pinag-aaralan natin, glorify and thank God. So ibig sabihin, karaniwan na sa atin na dadanas tayo ng trial. Kaya pag dumadaan tayo sa katulad ng ganitong panahon, nasa times of trials tayo baka wala nang nagpapasalamat sa atin. Kasi nasa times of trials tayo Kung hindi natin iniisip ngayon na, hindi, para tayong ginto. Dumadaan lang tayo sa apoy. Dumadaan tayo sa pagsubok, di ba? Pero lilitaw din para sa glory ng Panginoon yan. Yun ang sabi niya The result may result in praise and glory and honor, di ba? So, for the saints, cultivating a lifestyle of thanksgiving involves intentional reflection on God's blessing and His presence in their lives. It requires a heart that is attuned to God's grace, and even in the midst of trials and difficulties. Yan. Mahalaga yung salitang yung puso natin ay attune sa grace ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sekreto pala ng pagpapasalamat, hindi siya nagagaling sa atin. Sa totoo lang. Kasi ang tao na wala siya sa Panginoon, hindi niya makikita yung kabutihan ng Diyos. Hindi niya makikita. Pag wala siya sa Panginoon. Pero pag nasa Panginoon tayo, ang lagi nating nakikita, we have a good God. We have a faithful God. We have a God who supply every need. Diba? So makikita natin, yung puso natin, naka-attune sa grace ng Lord. Kaya kahit na anong pagsubok ng dumarating, dahil yung puso natin naka-align, naka-attune, ibig sabihin, magpapasalamat ka pa din. No? Kasi alam mo, ang Diyos ang may control nun. No? Ang Diyos ang may control. Amen? Amen. So, basahin natin to na sinasabi sa Philippians 2:14 and 15 at saka James chapter 1. Philippians 2:14 to 15. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Yan. James chapter 1, 2 to 3, at saka verse 12. James 1:2-3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. 3. Because you know the testing of your faith produces perseverance. And then Verse 12, same chapter. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Yan, so yung mga verses na to ay nasa trials and difficulties. Sa Philippians chapter 2, sabi diyan, do not complain. No? Sabi mo sa katabi mo, don't complain. Di ba? Ang verse 14 to 15, yun yung mga nagko-complain yan mga nagre-reklamo. Pag nandun sila sa trial, di ba? Di ba? Gusto nyo ba? Baka may ahas dyan sa tabi nyo. Matuklaw kayo. So sabi naman ni James, count it all joy. Dapat magsaya ka kahit na may trial ka. Kasi, ano yan test ng perseverance. No? Yung ma-overcome mo naman talaga siya. No? So, ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Di ba? Ganun siya kahalaga. In times of difficulties, tinuturuan niya pa rin tayo, how do we face our problems? How do we face difficulties? Di ba? Kaya, pag naalala niyo yung salita na yan, ba't nga pala ako magko-complain na yan? Wala naman ako magagawa. Di ba? Biro mo, yung mga payong lumilipad. Makukontrol mo ba yan? Hindi mo makukontrol yun, di ba? Hindi mo makukontrol lahat ng bagay, di ba? Alam niyo ba, how true is it that? Pag tinotal mo lahat ng mga lumipad dito sa UAE, pinakamarami siya sa lahat ng GCC.
pinakamarami siya. Pag tinotal mo lahat ng mga missile, sa drone, pinakamarami itong UAE sa lahat ng mga GCC. Pero sa tingin ko, pinakamaliit na perwisyo yung nangyari dito sa ngayon. So, ibig sabihin, ito ay gawa pa rin ng Panginoon. Diba? Gawa pa rin siya ng Panginoon. Ngayon, give your ideas on how can a Christian maintain a thankful attitude even during trials. Yan. Ano yung pananaw natin o opinion, ideas, na mamimaintain mo yung pagiging mapagpasalamat ka kahit na pagsubok. No? Yun sa'yo, whether pagsubok siya o hindi, patuloy ka pa rin nagpapasalamat. Paano natin ito mamimaintain? Deacon Brian. Sister, alam mo na siya. Yan, sige, magkukwento lang po at pasasalamat. So, from uwi ko namin ni Deacon Brian last October, nung nagkasakit po si Daddy. Hanggang sa bumalik kami dito, pagbalik namin dito, nagkasakit ako, nagkasakit siya, nagkasakit ako, nagkasakit siya. Tapos, nagyera. Ayan, tapos namatay si Daddy. But, we know that the thoughts of our Lord is higher than our thoughts, and yung ating ways ay mas higher pa rin ang ways ng Panginoon. And in all of that po, believe it or not, we have peace in our hearts. The Lord provides everything to us, and we know, we are expecting that the Lord will do miracles in our lives, will do ways sa pinagdadaanan namin. When we found out po na si Daddy ay wala na, we pray, and we know na makakauwi kami ng Pilipinas. And God uses people na makabili kami ng ticket. God uses people na makasama si Ate Ems dahil kailangan namin mauna ni Deacon Brian umuwi para sa kanyang last infusion. God allow us to go home safely in spite of yung troubles sa ere. And pagdating namin sa Pilipinas, God provide all our needs. God paid everything ng mga kailangan namin, and may sobra pa. The Lord is telling us that truly na ang claim natin lagi is He is not limitless God, and He is powerful, and He can do everything for us nang hindi natin sukat akalain. And yun po yung I thank the Lord na binigay niya yung peace sa namin, sa buhay namin, na we should trust Him na meron siyang gagawin kahit na ano pang dumating sa buhay namin. And at the end of the day, pagbalik ko namin dito, hindi namin alam kung matutuwa kami ni Deacon Brian dahil lagi kami kinakamusta kung kamusta daw yung bakasyon namin. Though alam naman na nawala si Daddy. Kasi kami po ay nag-gain ng 5 kg each. Isa rin po yun sa provision ng Lord. The Lord never allow us to get sick pagbalik namin dito kasi pinuspos niya kami ng pagkupala ng physical food, and everyday may physical and spiritual food din po kami ni-intake. And we are very thankful sa buhay ng bawat isa dahil alam namin na ang Lord ay kumikilos sa inyong lahat. And during trials, lagi sasabihin ng Lord, it's easy. And pag dumating yung sagot ng Lord, sabi ko na nga ba, gagawin ng Lord to. Sabi ko na nga ba, this will be very easy because I have God in our lives. Praise the Lord po. Amen. Baka natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa last point natin, glorify and thank God in our prayer life. Siguro madalas natin itong naririnig yung Philippians 4, di ba? First, verse 6, sabi, never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. So, gano'ng kahalaga yung thankfulness sa panalangin? Isa ito, bakit natin ginagamit na verse? Kasi, ang pananampalataya, sabi nga ganun, ito ay katibayan ng mga bagay na inaasahan natin.
ang pagpapasalamat ay isang bagay na sabi ko nga, ito ay principle na you have to thank for what you have. No? So, ibig sabihin, pag nag-pray ka, nagpapasalamat ka, iniisip mo na nasa iyo na yon, di ba? Kahit hindi mo pa siya nakikita. So, it's a sign of faith in God na ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Hindi natin alam kung papaano gagawin o papaano at kailan mangyayari, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi yun yung salita niya. Amen? Amen. Sabi nga ng Colossians 4:2, pakibasa. Colossians 4:2. Devote yourselves. Devote yourselves to prayer. Yan, Colossians 4. Continue in prayers. Kasi 1 Thessalonians, alam natin lahat yan eh. In everything give thanks, di ba? Yung 5:18. Yung Colossians 4:2, yan. Prayer, being watchful and thankful. Pray for us. Yeah, being watchful, no? With thanksgiving in all our prayers. So, ganun din sinasabi niya, kapareho ng Philippians 4:6. Sabi nga rito, thanksgiving reshapes the believer's heart and mind, redirecting focus from discontent to gratitude and awareness of God's blessing. In essence, glory in thanksgiving is the intertwining of gratitude and worship even as the believers pray. He recognizes and trusts in God's goodness, His faithfulness, and believing all results will be for His good because God knows best all the time. Ewan ko kung meron kayong time na nagpe-pray kayo, kung hindi nyo pa ito ginagawa, gawin nyo ito. Na pag nag-pray kayo, lahat ng pinapag-pray nyo, laging ipagpapasalamat nyo. Huwag lang kayong parang, halimbawa, bibigyan ko na example. Sa isang umaga, sabihin natin na, salamat aming Ama sa panibagong araw na ito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa buong maghapon. Nasasamahan mo kami. Salamat sa banal na Espiritu. Nabibigyan niya ako ng lakas sa talino. Salamat at sa mga banal na anghel na tinalaga mo upang ingatan at samahan kami laban sa gawa ng kaaway. Salamat sa mga amo ko, Panginoon, na ang pabor ay ibibigay mo. Salamat sa mga colleagues ko na sila ay magiging blessing sa akin. Salamat sa aking pagpasok hanggang sa aking pag-uwi. Iingatan mo rin ako kasama aking family, aking mga kapatiran sa HCF. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat sa provision mo sa bawat nangangailangan. Puro salamat. Amen. Amen. Diba? Kailangan matuto tayong laging magpasalamat. Amen. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi dito, how can we encourage other believers to pray with thanksgiving rather than complaining? Yan. Sister Glenn. Kinukwento ko pa lang po kay Sister Rizal. Kwento ko lang rin sa inyo lang. Nalala ko sa opisina. Every time po kasi na merong mga birthday or kainan, lagi akong tinatawag nila to pray for the celebrant or doon po sa food. So nagpe-pray po ako. Ano po kami sa aming conference room. So lahat po ng mga, may mga ibang lahi, meron din mga boss na nandun na mga Arabic. Nag-pray ako. Though yung iba hindi daw nila naiintindihan, sabi nila, Len, ang haba ng prayer mo, wala kaming naiintindihan, pero puro ka thank you, sabi niya. Puro ka thank you, yung lahat ng mga sinabi mo, lahat, thank you Lord sa ganito, thank you Lord sa ganyan. Sabi ko sa kanila, because we are thanking God for the life of this person na nagbe-birthday, at for this celebration, sabi ko, sa mga pagkain na kinakain natin. That's why, ang lagi yung narinig sa akin, thank you. That's how we pray, sabi ko sa kanila. Yan, praise the Lord. So, sino pa yung gusto sumagot? Paano natin ma-encourage kesa yung mga nagko-complain? Sister Mona? Sa akin po, kasi hindi na po ako lalo sa circle po ng family ko. Natutunan po kasi namin na talagang, sabi ko nga parang
hindi kami nakawala ng trial sa loob ng family. Umiikot lang siya palagi. And natutunan ko po sa mama ko na sa tulong ng Lord ay parealize sa kanya na mahal kami ng Panginoon dahil sa mga trials na yon. So, ito din po yung nag-encourage sa family namin na mas magkaroon kami ng unity in spirit po. Parang sa group chat po namin, wala po akong nakikita na praise the Lord po dahil wala akong nakikita na nagko-complain. Pagka may mga mag-chat po namin, ganito, may ganyan, may ganon. Siyempre, minsan, halimbawa, yung kapatid ko, sinabi niya na nagkaroon ako ng sakit, ito yung mga medical result ko, ganyan. Tulad po niya, nung nakaraan lang may gano'n. Ang gagawin po namin kasi, i-chat po kaagad namin yung kapatid namin personally. Tapos, syempre, nandun po yung pagsasabihan na ingatan mo kasi yung katawan mo, kasi ganito, ganyan, huwag ka magaganon. But praise the Lord po, pagdating po talaga dun sa group chat namin, lagi po sinasabi ng papa namin na praise the Lord sa mga ganitong pagkakataon kasi ito yung nagpapatibay sa ating relasyon sa Kanya. Kaya po, yung trials po sa aming family, praise the Lord, di po talaga kami nawawalan. Minsan di pa tapos yung isa, may dalawa na. And alam niyo po yung minsan sunod-sunod, sabi ko nga, ang pinagpapasalamat namin lagi ng parents ko at saka ng family ko, nandun pa rin po kami sa Panginoon. Kasi sabi ko nga po, kung mahimayin ko lahat ng kung ano nangyayari sa amin, nakakalunod po siya actually, yung mga pagsubok. But praise the Lord po, hindi po hinayaan ng Lord na malunod kami sa pagsubok na yun, kundi mas makita namin yung magagandang bagay na ginagawa sa amin ng Panginoon. Kasi parang, dekada na po lagi, ganito na ganito yung aming buhay. And isa po sa sinasabi ng mama ko, hindi tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. And kahit po kay Adrian, pagka kami po ay pagsubok, lagi po siya po minsan nagpaparealize sa akin na, kailan ka ba pinabayaan ng Lord? Kailan niya ba tayo hinayaan na magkaganito, magkaganyan? Praise God po kasi hindi po complain, although minsan, nakakalunod po talaga. Siguro kung meron po sa atin dito na nagkaroon yung pagsubok. But mas mas nagsisink in po sa isip namin na sobrang mahal na mahal kami ng Panginoon at ayaw niyang mapalayo kami sa Kanya, kaya marami kaming pagsubok. Praise God. Yan, amen. Palapakan po natin ang Lord. So sa ating conclusion, ito po yung ating theme for the year. Kung naalala nyo, sabay-sabay natin basahan. All this is for your benefit. Yan, so dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos, maraming taong magpapasalamat para mag-overflow yung glory ng Lord. In summary, thanksgiving and glory to God are foundational elements of the Christian faith. It is transforming believers to a life of gratitude and worship, acknowledging God's supreme authority and grace in all things. Sabay-sabay natin basahin yung prayer. I pray that God will create in us a thankful heart, recognizing God's goodness and grace without any form of complaining. I pray that all these lessons in glorifying God will lead us to be mature in our attitude of gratitude